Shalom sa inyong lahat. Ngunit magalak nawa ang lahat ng mga nanganganlong sa inyo. Magsiawit nawa sila sa kagalakan. Ingatan niyo silang mga nagmamahal sa inyo upang sa inyo magmula ang kanilang kagalakan. Pinagpapala niyo, Panginoon, ng mga matuwid. Ang pag-ibig niyo ay parang kalasag na nag-iingat sa kanila. Awit 5:11 at 12. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalain kong maging pagpapala sa iyo ito tuwing ikaw ay magbubukas at manuno. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Mga pakinabang ng pananalangin sa mga awit. Ang mga awit. Bago tayo pumalaw tayo manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 61, 1 at 2. Pakinggan mo, O Diyos, ang aming daing. Dinggin mo ang aming dalangin. Mula sa dulo ng lupa ay tumatawag kami sa iyo. Kapag nanlulupaypay ang aming puso, ihatid mo kami sa bato na higit na mataas kaysa sa amin. Amen. Pangalawang leksyon. Turuan kaming manalangin. Ang ating susing talata, Lucas 11:1. Siya'y nanalangin sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Ating titingnan ang papel na ginagampanan ng maawit sa pagtulong sa bayan ng Diyos na bagtasin ang kanilang paglalakbay sa buhay at lumago sa kanilang relasyon sa Diyos. Dapat nating tandaan na ang mga awit ay mga panalangin at sa gayon, napakahalaga para sa mga paraang kanilang mapapayaman at mababago ang ating individual at sama-samang mga panalangin. Ang panalangin gamit ang mga awit ay nakatulong na makapagtatag at mapanatili ang regular at kasiyasiyang buhay panalangin ng maraming mananampalataya. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, isinusulong ang paggamit nito sa panalangin. Kalawa, mga panahon ng panalangin. At ikatlo, ibalik mo kami. Sa una ay basahin, pagbulay-bulayin, manalangin. Sa ikalawa ay tatlong pagtatalakay. Panahon ng panaghoy, panahon ng papuri, panahon ng pag-asa. At ang sa huli, mga awit ng panaghoy sa mabubuting panahon. Ang unang pagkakahati, isinusulong ang paggamit nito sa panalangin, paggamit ng mga awit. Ang ating talata ay awit 105, talatang 5. Alalahanin ninyo ang mga kahangahangang gawa ng kanyang ginawa, ang kanyang mga kababalaghan at ang mga kahatulan ng kanyang bibig. Ang pagbabasa ay pag-uumpisa nito sa pang-araw-araw na buhay. Bawat araw, pasimula sa awit 1, at sinusundan ang pagkakasunod-sunod na
ibinigay sa saltero. Basahin ang mga awit na naaayon sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ito ang ikalawa. Yung una, sunod-sunod. Mga awit 1 hanggang matapos. Ito naman ay pipiliin ang awit ayon sa kasalukuyang kalagayan mo. At may mga iba't ibang uri ng mga awit. Mga awit ng pananaghoy, pasalamat na awit, himno, awit ng penitensya, awit ng karunungan, awit ng kasaysayan, awit na naglalaman ng galit at puot, at awit ng paglalakbay sa banal na lugar. Paano basahin ang mga awit? Una, basahin, pagkatapos ay gawin ang simpleng pagninilay-nilay. Pag-iisipan ang paraan ng pakipag-usap ng salmista sa Diyos at ang mga dahilan ng kanyang panalangin. Pagbulay-bulayin ang mensahe ng awit sa liwanag ng pagkatao ni Kristo at ang nakaliligtas niyang gawain at ang pangmatagalang pag-asa na inaalok ng gawa ni Kristo sa atin. Ating isasaalang-alang kung paano ang iyong sitwasyon ay tumutugma sa karanasan ng salmista at paano ang awit ay makatutulong sa iyo na maliwanag na sabihin ang iyong karanasan sa iyong pagpapatotoo. Sabihin nun. Susunod, hanapin ang bagong motibo para sa panalangin na ibinibigay ng awit. Bakit ba ganun ang kanyang awit? Ano ang nasa likod ng kanyang panalangin? Iyon. Isipin ang tungkol sa kahalagahan nito para sa iyo, sa iyong iglesia, at ang sanlibutan. Hingin sa Diyos na ilagay ang kanyang salita sa iyong puso at isipan. Kung ang awit ay tumutugon sa sitwasyon ng isa mong kilala, mamagitan para sa taong iyon sa isang panalangin. Sa pagbabasa mo ng awit, may sumagi sa iyong isip na kapatid, kamag-anak, o kaanib ng iglesia na nababagay ang awit na binabasa mo. Tumigil ka at idalangin mo yung taong naisip at gamitin mo yung sa mga awit na yung binabasa. Ang mga awit ay tinatalakay ang napakaraming aspeto ng buhay at tayo'y maaaring mapayaman sa pamagitan ng pagbabasa at pag-iintindi sa mga sinasabi nito sa ating mga puso. Sabi sa Kolosas 3:16, manirahan nawang sagana sa iyo ang salita ni Kristo. Gayon din ang mga salita ng Diyos sa mga awit. Ikalawang pagkakahati, mga panahon ng panalangin. At una sa tatlong pagtatalakay ay ang panahon ng pananaghoy, awit 44, 18 at 19. Ang aming puso ay hindi tumalikod, ni ang aming mga hakbang ay humiwalay sa iyong daan, upang kami ay iyong durugin sa lugar ng mga asong gubat, at tinakpan mo kami ng anino ng kamatayan. Kita niyo yung kanyang panaghoy. Lahat ng mga Kristiyano ay nakaranas ng panahon ng ligalig. Sino sa atin ang hindi? Mga panahon kapag sila'y nagtataka sa ginagawa ng Panginoon o bakit pinahihintulutan ng Panginoon
na mangyari ang mga bagay na ito sa kanila. Ang salmista mismo ay tumaan sa mga katulad na bagay at sa pamamagitan ng makadiyos na inspirasyon, kanilang itinala ang kanilang naranasan. Ito ang dahilan kung bakit ang sinasabi ng awit 44 sa atin ay ganitong makabuluhan sa mga manampalataya sa lahat ng kapanahunan. Ang pag-aatubili upang lantarang ihayag ang emosyon. Ang pagiging pili ng mga awit sa pagpupulong pagsamba sa iglesia ay madalas na nagpapakita ng pagiging eksklusibo ng mga kalooban at salita ng ating ginagamit sa ating panalangin magkakasama. Ano ba ang ibig sabihin? Ang mga panalangin natin ay mga salitang laging inuulit, walang pagkakaiba-iba, eksklusibo. Ang mga panalangin sa mga awit ay napakaraming uri. Kaya nga, yung maraming iba't ibang panalangin ay nagpapakita lamang na may problema tayo sa ating panalangin. Kaya pare-pareho. At ang dahilan ay yung sinasabi rito, reluctance to express emotion. Ang pag-aatubili upang lantarang ihayag ang emosyon. Kung ano yung nararamdaman natin, hindi natin masabi. Sabi nga, susunod na paragraph, sa gayong pagiging mahigpit o may limitasyon, ay maaring isang tanda ng ating kawalang kakayahan o pagkabalisa upang harapin ang madidilim na realidad ng buhay. Yung hindi mabuting naranasan natin ay hindi natin maibigkas sa ating mga panalangin. Ang panalangin ay hindi may bagay sa katayuan. Yun ang ibig sabihin niyan. At yung mga uri ng panalangin natin ay nagpapakita ng yun nga, wala tayong kakayahan na express ang ating mga nararamdaman sa ating panalangin. Hindi nating makitang naaangkop na ihayag ang ating mga iniisip sa pampublikong pagsamba o kahit sa pansariling panalangin. Kasi public yan. Ayaw nating sabihin ang mga nararamdaman natin. Ngunit dito sinasabi na kahit na sa ating private prayer, ganoon din kumisan. Hindi natin masabi. Tayo na lang nga at ang Panginoon. Naranasan niyo ba yan? Ako naranasan ko yan. Bagamat kumisan ay maaaring matama natin na hindi patas ang pagtatrato sa atin ng Diyos kapag ang mga pagdurusa ay tumama sa atin. Ang panalangin gamit ng mga awit ay makakatulong sa tao na maranasan ang kalayaan ng pagsasalita sa panalangin. Gamit ang mga awit, magiging malaya tayo sa pagsasabi ng ating damdamin. Kung di natin masabi, dahil sa wala tayong mahagilap na salita para sabihin, gamitin natin ang mga awit. Yun ang sinasabi rito. Kung tayo napipigilan na sabihin ang ating tunay na nararamdaman, pag ginamit natin ang mga salita ng awit, ay nagkakaroon tayo ng kalayaan mula sa pagpigil na yun. Ang mga awit ay nagbibigay sa atin ng mga salita na hindi rin natin makita ni masabi ng may lakas na loob o hindi tayo makapangahas na sabihin. Nagpapasimula ang awit 44 sa pagsasalita tungkol sa kung paanong nang nakaraan nakagawa
ng Diyos ng mga dakilang bagay para sa kanyang bayan. Inihahayag ng may akda ang kanyang tiwala sa Diyos at hindi sa aking pana, sabi niya sa talatang 6. Sa gitna ng lahat ng mahabang panaghoy, humiyaw ang salmista, iligtas mo kami alang-alang sa iyong tapat na pag-ibig, talatang 26. Kahit sa gitna ng ligalig, alam niya ang realidad ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Ikalawang pagtatalakay, panahon ng papuri. Mga awit 22, 22 at 23. Sa aking mga kapatid ay ipahahayag ko ang iyong pangalan. Pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. Kayong natatakot sa Panginoon, magpuri kayo sa Kanya. Kayong lahat na binhi ni Jacob, luwalhatiin niyo siya at magsitayong may paggalang sa Kanya kayong lahat ng mga anak ni Israel. Napakaganda ng sinabi ito. Fighting fear with praise. Labanan daw natin ang takot sa pamagitan ng papuri. Ang mga awit ay gagawin itong mapagtitiisan. Sabihin ay yung ating nararanasan ay matitiis natin tulong ng mga sinasabi sa mga awit. So, paano? Sa pamagitan ng pagpapakilala ng pag-asa at katiyakan ng presensya ng Diyos. Ang nananaghoy ng mga salita ng awit 22.1 ay tutulungan ang mga nagdurusang tao na ihayag ang kanilang kalungkutan at pagkadama ng pangungulila. Ang sabi ng talata, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit napakalayo mo sa pagtulong sa akin? Sa mga salita ng aking mga karaingan. Ang mga salitang ito, siyempre, ay naging tanyag sa mga Kristiyano dahil ang mga ito ay katulad ng mga salitang binigkas mismo ni Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus. Nagpapakita kung paano kasentro sa karanasan ni Kristo ang mga awit. Kahit sa gitna ng pagdurusa at pagsubok, ang mga salitang ito'y nahihayag din sa talatang 22. Sa aking mga kapatid ay ipahayag ko ang iyong pangalan. Pupurihin kita sa gitna ng kapulungan. Pagaman itong mga eksaktong damdamin ay hindi magkasang-ayon sa kasalukuyang problema ng may akda, naghahayag pa rin ang salmista ng kanyang panampalataya sa Diyos na nagdideklara na anuman ang mangyari, pupurihin pa rin niya ang Diyos. Sa panahon na mahirap bigkasin ang papuri sa Diyos dahilan sa karanasang mapait, ayan, hindi magpanagpo yung sasabihin niya at ang kanyang karanasan. Ganun pa man, sasabihin niya ang kataliwas sa kanyang nararamdaman. Yan ang sinasabi dito. Though the exact feeling may not coincide with the author's present dilemma. Ang punto ay sa pamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga salitang gagamitin sa panalangin, tinuturuan tayo ng mga awit na tuminging lagpas sa ating kasalukuyang katayuan at sa pamagitan ng panampalataya upang makita ang panahon kapag ang ating buhay ay maisasauli sa biyaya ng Diyos. Kaya pala, ang bibigay siya ng luwalhati ay nakikita niya sa hinaharap ang malaking pagbabagong darating sa kanyang katayuan. Ang mga sumasamba sa bagong espiritual na pananaw. Inaakay ang mga sumasamba upang iwanan ang kanilang mga pasanin ng kirot
pagkabigo, galit, at kawalan ng pag-asa sa Diyos at upang magtiwala sa Kanya anuman ang kanilang katayuan. Ang paggalaw mula sa pananaghoy tungo sa papuri na napansin sa maraming mga awit ay nagpapahiwatig ng espiritual na pagbabago na mararanasan ng mga manampalataya kapag tinanggap nila ang makadiyos na biyaya at aliw sa panalangin. Iyon, kita ang paglago. Saan makikita? Yung paglipat mula sa mga pananaghoy papunta sa papuri. Nagbago ang pananaw. Pangatlong pagtatalakay, panahon ng pag-asa. Mga awit 13:1-2. O Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa? Magkakaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw. Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Napakaganda ng sinasabi ng poster. God is working even when He seems to be silent. Ang Diyos ay gumagawa kahit kapag parang siya ay tahimik. Yung panaghoy dito ay hindi makita ang kilos ng Panginoon. Kailan? Na kanyang katanungan. Mula sa kawalan ng pag-asa tungo sa pag-asa, ang mga salmista tulad ng iba sa atin ay tiyak na humarap sa mga panahong kapag ang presensya ng Diyos ay parang malayong malayo mula sa kanila. Sa ibang mga panahon, ang mga bagay ay tila nagiging napakahindi patas at nadarama natin na parang hindi tayo nararapat sa hinaharap natin ngayon. Ang awit 13 ay nagtuturo sa paraan upang maiwasan ang isa pang pagkakamali. Ano yung pagkakamali na yun? Nakapokus sa sarili natin at sa ating mga problema kapag nananalangin. At totoo yan, hindi po ba? Karaniwan ng panalangin natin ay para sa ating sarili, sa ating problema, sa ating mga pangangailangan. Pagbabago ng karakter. Kapag nanalangin gamit ang mga awit, dapat nating hangarin ang banal na espiritu upang makakilos tayo sa parang hinihingi ng awit. No? Ano ba sinasabi ng awit na ating dapat gawin? Kinakailangan natin ang banal na espiritu upang magampanan yun. Ang mga awit ay mga salita ng Diyos, kung saan ang mga karakter at kilos ng manampalataya ay mababago, hindi lang basta na ipaalam. Napakaganda nito. Hindi basta lang sasabihin merong pagbabago o mababago, kung hindi mararanasan talaga yun. Ang karakter at ang kilos ay mababago. Sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ang mga pangako ng mga awit ay ipinahayag sa buhay ng mga manampalataya. Nangangahulugan ito na ating pinahihintulutan ng salita ng Diyos na ubugin tayo ayon sa kalooban ng Diyos at upang pag-isahin tayo kay Kristo na nagpahayag ng buong kasakdalan sa kalooban ng Diyos. Pangatlong paghahati, ibalik mo kami. Awit 60:1. O Diyos, kami ay iyong tinalikuran. Winasak mo kami. Ikaw ay nagalit. O ibalik mo kami. Mga awit ng panaghoy sa mabuting panahon. Ang mga awit ng pananaghoy
sa pangkalahatan ay nauunawaan bilang mga panalangin ng tao na namumuhay sa mahigpit na panahon, maging pisikal, psikolohikal o espiritual o lahat ng tatlong ito. Kaya nga, nananagoy kasi sa kanyang sitwasyon. Yan. Yung bang mga awit ng pananagoy ay para lang sa panahon na may mga problemang malaki. Ang sabi pa, hindi ito nangangahulugan na dapat nating iwasan ang mga awit na ito kahit sa mabubuting panahon. Kung minsan, maaaring magkaroon ng paghiwalay sa pagitan ng mga salita ng awit at mga kasalukuyang karanasan ng sumasamba. No, yung karanasan mo, hindi naman ka nananaghoy, maayos ang katayan mo, gagamitin mo yung mga awit sa pananaghoy, parang hindi magkaayod. Yan ang sinasabi dito. Pero sabi dito, kuminsan, maaaring magkaganon. Yung nababasa at yung karanasan ay magkaiba. Pero, kinakailangan pa rin. Ah, ang susunod ay natitingnan natin ay dalawang pakinabang. Ano ba ang dalawang mapapakinabangan kung kahit na maluwan ang kalagayan ay binabasa pa rin at ginagamit pa rin ang mga awit ng panaghoy? Dalawang pakinabang. Una, gagawin nito tayong mas nakababatid na ang pagdurusa ay bahagi ng pangkalatang karanasan ng tao at na ito'y nangyayari sa parehong matwid at masama. Aware tayo. Nababatid natin, naunawaan natin, tatanggap natin na ang mga karanasan ay para sa lahat ng tao, kahit matwid. Yun ang una. Ang sabi pa ay, ang mga awit ay tinitiyak sa atin na ang Diyos ay nakakontrol at nagbibigay ng lakas at solusyon sa mga panahon ng ligalig. Kahit ang awit 61 sa gitna ng ligalig, ang salmista ay nagpapakita ng kanyang pangwakas na pag-asa sa pagpapalaya ng Diyos. Restore us again, sabi nga niya. Di ba? So, yon ang unang pakinabang. Ay, kalawa. Nagtuturo sa atin ng mga ito ng awa sa mga nagdurusa. Ang pananalangin na ng ganitong mga awit ay makakatulong sa atin na huwag kalilimutan ang mga dumaranas ng mahirap na panahon. At sapagkat hindi natin sila nakakalimutan, ito ang susunod. Ang mga awit ay dapat magpukaw sa atin ng awa at isang pagnanais na maglingkod sa mga nagdurusa gaya ng ginawa ni Jesus. Yan. Kikilos tayo. Sapagkat naawa tayo, kikilos tayo. Sabi sa Welfare Ministry, page 24 at 25. Wala siyang pinaalis na dumating upang tumanggap ng kanyang kapangyarihang magpagaling. Alam niya na yung humihingi sa kanya para sa tulong ay ang dahilan ng kanilang karamdaman. Kaya nagkasakit yung tao yung dahilan sa kanya. Kasalanan niya, kaya siya nagkasakit. Yun. Pero kahit na alam niya yun, hindi siya tumangging pagalingin sila. At ang bertud mula kay Kristo ay pumasok dito sa kaawa-awang mga kaluluwa. Sila ay nahatulan ng kasalanan at marami ang gumaling ng kanilang espiritual na karamdaman, pati na rin ang kanilang pisikal na sakit. At yun ang pakay ng Panginoon sa pagpapagaling ng katawan. Sapagkat marami sa sakit sa katawan ay bunga ng karamdamang espiritual. Kaya tatanggap niya lahat yan. Walang nire-reject. Dagdag pa ni Ellen White.
Ang ebanghelyo ay may katulad pa ring kapangyarihan. At bakit ngayon ay hindi dapat nating masasaksihan ng katulad na resulta? Kung ang ebanghelyo ay may katulad na kapangyarihan, dapat lamang na masasaksihan natin ang katulad ng resulta. Uling salita, ang pagsasangkot ng mga awit sa panalangin at pagsamba ay ginawang nakababatid ang nananampalatayang komunidad sa lubos na lawak na karanasan ng tao at nagtuturo sa mga sumasamba na makisangkot sa iba't ibang anggulo ng mga karanasang iyon sa pagsamba. Ang mga awit ay makadiyos taong panalangin at kanta. Dahil dito, ang patuloy na pagsasama ng mga awit sa pagsamba ay magdadala sa nananampalatayang komunidad sa sentro ng kalooban at makapangyarihang biyaya ng pagpapagaling ng Diyos. Amen. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, dalangin ko na mula ngayon, samantalang ginagamit mo ang mga awit sa iyong mga panalangin sa Diyos, naway ang iyong relasyon sa Kanya ay lumagong mas malapit at mas matibay. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong upang mangyari ito at makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe. Kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo, ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Kung nangangailangan ka ng PowerPoint presentation, ito'y makukuha mo rin sa aking Facebook account. Ito ay pansamantalang aking ginagawa habang hindi ko pa naayos ang aking website. Punta kayo sa aking Facebook account at klikin nyo ang link at mabubuksan ninyo ang PowerPoint presentation. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.